Kung Nash Bernard ay isang ordinaryong bata sa mundong ang magic ang nagdidikta ng lahat. Pero may isang maliit na problema, wala siyang kahit katiting na magic. At sa mundong ito, kapag wala kang magic, para kang hindi dapat umiiral. Pero hindi gaano nag-aalala si Mash. Bakit tanong mo? Ang mga prioridad niya ay kumain na cream puffs at mag-ensayo na parang nakasalalay doon ang buhay niya na sa totoo lang parang gano'n na nga. Matapos sanayin ang katawan niya, hanggang sa puntong ang mga kalamnan niya ay halos kapantay na ng magic. Napunta si Mash sa isang prestihiyosang akademya ng magic, sa isang mundo kung saan ang lahat ay gumagamit ng magic sa araw-araw. May isang batang nagngangalang Mash na nakatira sa kailaliman ng kagubatan. Sobrang lakas niya, pero may isang bagay na kakaiba sa kanya kumpara sa iba. Hindi siya marunong gumamit ng magic. Nakatira si Mash kasama ang kanyang ama na si Bernard sa isang maliit na kubo. Tahimik ang buhay nila kahit medyo kakaiba. Isang araw, umuwi si Mash pero sa sobrang saya niya nabasag niya ang pinto, nakalimutan kung itutulak ba o hihilahin. Oo, iyon ang muka ng pagiging sobrang excited. Nainis si Bern, pero humingi ng tawad si Mash at nangakong aayusin iyon. Nang subukan niya, lalo lang niyang napasama ang sitwasyon, hinahampas ang pinto laban sa balangkas nito, pero ayos lang dahil naupo sila para uminom ng mainit na tsaa. Hindi naman eksaktong naiintindihan ni Nash kung bakit pinipilit ni Bern na palakasin siya ng pisikal, pero yun lang ang ginagawa nila. Sanay, sanay at sanay pa. Hindi kailanman ipinaliwanag ni Bern kung bakit, pero malinaw na may inihahanda siya para kay Mash, kahit hindi pa alam ni Mash kung ano yon. Isang araw, umalis si Bern sa bahay at binalaan si Mash na huwag pumunta sa syudad, pero si Mash, na curious sa isang espesyal na cream puff sa isang panaderya, ay hindi nakatiis. Palihim siyang lumabas, nakasuot ng kapa, para tuklasin ang syudad. Habang naglalakad siya, nakikita niya ang mga taong gumagamit ng magic para sa mga pang-araw-araw na gawain pero hindi siya humahanga. Iniisip niya na kaya namang gawin ang lahat ng iyon gamit ang sariling mga kamay. Walang magic na kailangan. Pagdating ni Ma sa panaderya, umorder siya ng cream puffs. Pero sa sobrang excitement niya, aksidenteng nabaluktot niya ang lahat ng baryang hinugot niya sa bulsa. Nagulat ang panadero. Inaayos lang niya ang mga barya sa pamamagitan ng pagtuwid sa mga ito, dahilan para mataranta ang panadero. Matapos makuha ang kanyang binili, naglakad si Mash sa mga kalye habang kinakain ng mga pastry, pero napapatingin sa kanya ang lahat. Nagtataka siya kung bakit, pero iyon ay dahil wala siyang mga magic na marka sa mukha tulad ng sa iba. Samantala, binabasa ni Officer Brad ang tungkol sa pinakamagaling na estudyante sa Magic Academy, ang Divine Visionary, at kung paano nagdadala ang titulong ito ng kasikatan at mga gantimpensa. Naputol siya nang may dumating na tawag tungkol sa isang kakaibang lalaking naglalakad sa syudad na walang marka. Nang marinig niya ang tungkol kay Mash, naisip niyang siya na ang hinahanap sa ulat. Samantala, nabangga ni Mash ang isang lasing na opisyal na nagngangalang Terry, natapon ang cream puff niya at nagdulot ng gulo. Nang magalit si Terry at sigawan siya, sinubukan ni Mash na maging magalang at inalok na linisin ang uniforme nito, pero aksidente niya itong napunit. Habang lalong nagiging magulo ang sitwasyon, dumating si Brad at nakita si Mash bilang taong tinutukoy sa ulat. Handa na sana niya itong tanungin nang biglang dumating si Bern at hinila si Mash palayo. Pero hindi nagpahuli si Brad at nagpadala ng isang magic na ibon para hahabulin sila. Pagbalik sa kanilang bahay, pinagalitan ni Bern si Mash dahil sa pagsuway. Pero pinatawad din niya ito sa huli at pinarusahan ng mas matinding pagsasanay. Natapos ni Mash ang kanyang workout sa loob lang ng 5 minuto, walang kahirap-hirap na binubuhat ang mga weights. Pero nang pauwi na siya, narinig niya si Brad na nagsasalita tungkol sa kung paano inalis ng lipunan ang mga taong hindi kayang gumamit ng magic at tinawag itong kinakailangang sakripisyo para sa mas magandang mundo. Si Bernard, na nakaranas ng habang buhay na kabiguan at pag-iisa, ay nagbalik tanaw kung paano niya pinalaki si Mash. Minsan na niyang naisipang sumuko sa buhay, hanggang sa matagpuan niya si Mash, isang sanggol na iniwa dahil wala itong magic na kapangyarihan o marka. Inampun siya ni Bern. Alam na pareho silang itinaboy ng lipunan tulad ng isa't isa. Sa kasalukuyan, itinulak si Bern ni Brad, na pilit inaalam kung nasaan si Mash. Tumanggi si Bern na magsalita, pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mash, na tumilapo ng isang opisyal. Nagsimula ang labanan. Habang nilalabanan ni Mash ang mga opisyal, ipinakung gaano talaga siya kalakas. Kahit wala siyang magic, madali niyang natalo ang mga ito at iniwang tulala ang lahat. Nang gamitin ni Brad ang kanyang magic para pabagsakin si Mash, nagulat siya nang makita na basta lang hinampas ni Mash ang spell at naitaboy iyon ng walang kahirap-hirap. Matapos ang matinding labanan, napagtanto ni Brad na ang lakas ni Mash ay hindi dapat maliitin. Pero inalok niya si Mash ng isang kasunduan kung papayag itong mag-enroll sa Magic Academy at maging isang Divine Visionary. Nangako si Brad na susuportahan siya at tutulungan siyang matanggap ng lipunan. Si Mash,
na nakikitang wala na siyang ibang pagpipilian, ay pumayag sa alok. Kahit ibig sabihin nito ay papasok siya sa mundong puno ng magic na hindi niya nauunawaan. Kailangan niyang itago ang katotohanang wala siyang kahit anong magic. Habang sinusubukan niyang maging pinakadakilang mage na nakita ng mundo, dumating si Mash sa prestihiyosong East Magic Academy. May peking magic mark sa kanyang mukha, handa sa mahirap na entrance exam. Mas mababa sa 3% ang passing rate ng pagsusulit. At ramdam agad ang tindi ng sitwasyon. Pagdating ni Mash sa exam field, isang lalaking, ang nagngangalang Luchay, na siyang nangangasiwa sa pagsusulit, ang nakapansin sa kanya. Nagtaka siya nang makita si Mash na basta-basta lang nagbubuhat ng weights na parang wala lang iyon. Hindi ito lugar para mag-ensayo. Sinubukan ni Lucci na manatiling kalmado at nakita si Mash na nagbabasa pa ng fitness book habang nag-squats. Napansin din niya sina Bern at Brad sa likuran. Binabantayan si Mash. Gumawa si Lucci ng dramatikong pagpasok at inanunsyo na siya ang mangangasiwa sa exam. At namangha ang lahat dahil kilala siya bilang isang makapangyarihang mage. Si Mash naman ay naisip na masyadong magarbo ang pagpasok nito at nagkomento tungkol doon dahilan para gustong ibagsak siya ni Lucci. Agad sinimulan ni Lucci ang exam, ginamit ang magic para ihanda ang lugar na ikinabilib ng ibang estudyante pero hindi si Mash. Sinabi niya kay Lucci na pwede naman silang dalhin na lang sa isang silid na handa na ang lahat. Lalo lang itong nagpainit ng ulo ni Lucci. Nagsimula ang pagsusulit at hinarap ng mga aplikante ang isang hamon kung saan ang mga salita sa kanilang papel ay palipat-lipat. In-enchant ni Lucci ang mga papel gamit ang magic, kaya kailangan nilang basagin ang spell para makapasa. Si Bernard, iniisip, nina Bernard at Brad na tiyak na babagsak si Mash. Ngunit ginamit ni Mash ang lakas niya upang patigilin ang paggalaw ng mga salita. Dinurog ang kanyang panulat at inayos ang mga letra gamit lang ang puwersa. Namangha ang lahat, habang mabilis at perpektong tinapos ni Mash ang pagsusulit. Ipinagpatuloy niya ang natitirang bahagi ng exam ng walang kahirap-hirap. Gamit ang kanyang pambihirang pisikal na kakayahan, at nagulat ang lahat. Si Lucci naman ay nagsimulang mag-isip ng paraan para maalis si Mash. Sunod, pinasibol ni Lucci ang isang maze mula sa lupa at binigyan ng lahat ng 30 minuto para marating ang dulo. Isang babaeng nagngangalang Lemon ang lumapit kay Mash at nakiusap na mag-team up. Kaya sabay silang naglakad, pero paulit-ulit na nahuhulog si Lemon sa mga bitag sa loob ng maze, at mabilis na napagtanto ni Mash na bumabagal siya dahil dito. Habang abala siya, ginamitan siya ni Lemon ng magic para pigilan, sinasabing may mabuti itong dahilan. Pero madaling nakawala si Mash. At mabilis na tumakbo palayo dahil determinado siyang tapusin ang pagsusulit. Habang nauuna siya, may isang mapanganib na nilalang ang lumitaw at hinamon si Lemon ng isang bugtong. Nabigo siya at inatake, pero si Mash, na likas na bayani, ay sinuntok ang nilalang at pinabags. Sa isang hampas lang. Nagulat si Lemon at iligtas siya ni Mash. At ipinaliwanag niya na malamang pareho sila ng layunin kaya naawa siya rito. Nag-alala si Lemon na hindi sila aabot sa dulo ng maze sa tamang oras pero may plano si Mash. Samantala, sigurado si Lucci na babagsak si Mash. Pero biglang yumanig ang lupa at bumagsak si Mash sa mga pader ng maze, gumagawa ng sarili niyang daan. Inakusahan siya ng ibang estudyante na nandaraya. Pero ipinagtanggol siya ni Lemon at umamin na pinangakuan siya ni Lucci na papapasukin sa akademya kung pipigilan niya si Mash na makarating sa dulo. Inamin ito ni Lucci at nagitngit sa galit, pinakawala na kanyang magic at nagbantang ibabagsak sina Mash at Lemon. Tinanong niya kung gusto ba nila siyang hamunin, pero si Mash, na inis na ay sinuntok si Lucci ng isang beses lang at sinabing sumobra na siya. Sa sandaling iyon, dumating ang headmaster na si Wahlberg at inihayag na magsisimula na ang huling panayam. Si Wahlberg na ngayon ang magiging examiner. Si Nash ang unang i-interviewin at napalibutan siya ng mga opisyal ng paaralan. Tinanong nila siya ng ilang katanungan at hindi sila gaanong humanga sa kanyang mga sagot. Pero nagustuhan pa rin siya ni Wahlberg at tinanong kung bakit niya iniligtas si Lemon kahit hindi na siya nagkaroon ng oras para tapusin ang maze. Inamin ni Mash na naisip lang niya na pagsisisihan niya kung hindi niya siya ililigtas. Nakita ni Wahlberg na si Mash ay isang taong kumikilos ayon sa instinct pero nagtataka siya kung ano ang gagawin nito kapag hinarap ang isang nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Upang subukin siya, pinatawag ni Wahlberg ang isang malaking nilalang at nagbanta na sakta ng isang manika na naglalaman ng kaluluwa ng minamahal na ama ni Mash, si Bernard. Sinubukan ni Mash na patigilin ang nilalang sa pamamagitan ng pagsuntok dito, pero hindi ito gumana at nagsimulang dumugo ang kanyang kamay. Namangha ang mga opisyal nang gamitin ni Mash ang kanyang mga kamay upang hadlangan ang tabak ng nilalang mula sa pag-abot sa manika. Handa siyang tumagal laban sa nilalang, alam niyang mawawala rin ito sa kalaunan. Napagtanto ni Wahlberg na si Mash ay isang taong kayang protektahan ang mahina at humarap sa malalakas. Pinawalang bisa niya ang nilalang at binuksan ang ilaw.
Ipinapakita na matagal na siyang sinusubok. Tinanggap siya ni Wahlberg sa East Magic Academy. Sa klase, natutunan ng mga estudyante ang isang simpleng spell para buksan ang mga kandado. Ipinakita ito ng guro, pero binasag na lang ni Mash ang kandado gamit ang kanyang mga kamay na ikinagalit ng guro. Ipinaliwanag ni Mash na ang magic ay hindi talaga para sa kanya, na para bang hindi para sa magic ang paralang ito. Ang batang katabi niya, si Fin, ay nagsimulang makita si Mash bilang isang pasaway. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Fin ang kanyang dorm room, umaasang hindi siya makakasama ni Mash. Pero pagdating niya, nawawala ang pinto at hawak ito ni Mash, napagtanto nilang magkasama sila sa kwarto. Habang nakikilala nila ang isa't isa, iniisip ni Fin na ordinaryong tao lang si Mash. Pero ipinakita ni Mash ang kanyang mga kalamnan na nagpaisip kay Fin na medyo kakaiba ito. Humihingi si Mash kay Fin kung maaring hiramin ang kanyang walis para sa susunod na klase dahil aksidente niyang dinala ang ugat ng malaking halaman imbes na walis. Pumayag si Fin at kinabukasan sa klase, sinanay silang lumipad gamit ang kanilang mga walis. Sinubukan ni Mash na sakyan ang kanyang walis pero hindi ito tumugon sa kanya at pinagtawanan siya ng isang estudyante dahil pinabagal niya ang klase. Naiinis, tinapak ni Mash ang paa niya at lumipad ang walis papunta sa kanyang kamay. Tinawag siya ng estudyante na nandaraya pero inanunsyo ng guro ang isang karera para malaman kung sino ang pinakamabilis lumipad. Ang matatalo ay susunod sa utos ng mananalo hanggang graduation. Hinamon ng estudyante si Mash at tinanggap naman ito ni Mash. Nagduda ang guro kung marunong ba talagang sumakay ng walis si Mash pero nagsimula ang karera at agad itong napanalunan ni Mash. Nagtakda pa ng bagong world record. Wala man lang nakakita kung paano siya gumalaw. Iniisip ng lahat na napaka-advance ng magic niya kaya hindi nila siya nasabayan. Samantala, sa totoo lang, itinapon lang ni Mash ang walis pasulong at tumalon siya rito habang nasa ere. Inakusahan siya ng estudyante na nandaraya pero binitiwan na nitong pustahan. Naawa sa kanya, patuloy pa ring nagsalita ang estudyante, pero bigla na lang natahi ang bibig nito nang dumating ang isang estudyanteng nagngangalang Kaval. Humingi ng paumanhin si Kaval para sa kaibigan niya pero alam ng lahat na isa siyang pasaway, kaya nag-alala sila na si Mash na ang susunod niyang target. Nagpakilala si Kaval pero nagkamali ng dinig si Mash at tinawag siyang Cabbage, dahilan para matawa ng alanganin ng lahat. Naghanda si Kaval na maglabas ng spell. Pero pinigilan siya ng guro at sinabi ni Kaval kay Mash na magkita sila pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, binalaan ni Fin si Mash na si Kaval ay anak ng isang mataas na opisyal sa Bureau of Magic. Ipinaliwanag niya na may koneksyon si Kaval sa Vice Principal at kung kakalabanin siya ni Mash, maaari siyang mapatalsik. Pero wala masyadong pakialam si Mash at ginugol ang oras niya sa paggawa ng cream puffs habang naghihintay si Kaval sa kanya. Kinabukasan, sira ang libro ni Mash at nilapitan siya ni Kaval, tinatanong kung bakit hindi siya sumipot. Ipinaliwanag ni Mash na abala siya sa pagbe-bake, na lalong ikinainis ni Kaval. Nag-alok si Kaval ng kasunduan. Tutulungan niya si Mash na maging divine visionary kung susunod ito sa kanyang mga utos. Agad pumayag si Mash at naging sunod-sunuran ni Kaval, ginagawa ang lahat ng iutos nito. Inutusan ni Kaval si Mash na linisin ang tubig na ibinuhos niya sa sahig. Pagkatapos, inutusan niya si Fin na sirain ang mga libro ni Mash. Nang tumanggi si Fin, ginamitan siya ni Kaval ng magic para pilitin. Maya-maya, dumating si Mash at nadatnan si Kaval na binubugbog si Fin. Si Kaval, sinabi, na gusto lang niya ng paumanhin mula kay Fin, na umamin na sinira niya ang mga libro ni Mash sa utos ni Kaval. Pagkatapos, tinanong ni Kaval si Mash kung gusto ba nitong maghapunan kasama ang Vice Principal pero sinagot siya ni Mash sa pamamagitan ng pagdikit ng ulo nito sa sahig dahilan para mawala nito ng malay. Binalaan ni Fin si Mash na malaking problema na ang pinasok niya. Sakto namang dumating ang Vice Principal na si Farman. Ibinunyag niya na hiniling ng ama ni Kaval na bantayan ang kanyang anak. Nakita ni Farman ang lahat at sinabi niya ang ginawa ni Mash ay isang pag-atake kay Kaval. Kaya magkakaroon ng conference para pag-usapan iyon. Nilinaw din niya na karapat-dapat sa espesyal na pagtrato si Kaval dahil sa katayuan nito. Naiinis sa asal ni Farman, biglang sumugod si Mash at sinuntok ito. Dahilan para mawalan din ito ng malay. Ipinaliwanag niya na dahil hindi bukas sa katwiran si Farman ang pananakit dito ang nakita niya pinakamagandang solusyon. Sinubukan ni Farman na gumamit ng spell pero sinampal ni Mash ng lupa ang mukha nito at ibinaon siya sa isang butas. Tinakot ni Farman si Mash na mapapatalsik siya pero tinakot din siya ni Mash na ililibing siyang buhay kung hindi siya titigil. Pagkatapos nito, si Mash ay tinawag sa opisina ng headmaster kung saan nalaman niya na pinag-isipan ng Bureau of Magic na patalsikin siya. Ang Bureau ang pinakamataas na autoridad sa bansa at ang mga divine visionary ang nasa sentro nito. Ipinaalala ng headmaster kay Mash ang katayuan ni Kaval pero sinunog ni Mash ang abiso mula sa Bureau dahil ayaw niyang makitang tinataboy ang mabubuting tao para sa mga elitista.
Nagsalita si Headmaster Wahlberg tungkol sa kung paanong ang mundo ay nagsisilbi lamang sa mayayaman at makapangyarihan, at naniniwala siyang kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad ni Mash. Mga taong handang magsakripisyo para sa tama. Gusto pa nga niyang maging divine visionary si Mash. Pumayag si Mash na maging isa, at sinabi ng Headmaster na para maging divine visionary, kailangan lang niyang makakuha ng matataas na marka at mangolekta ng maraming barya hangga't maaari. Sinabi ni Wahlberg na siya na ang bahala sa bureau at sa vice principal, at umalis si Mash na may pakiramdam ng ginhawa. Kinabukasan, inimbitahan si Mash ni Tom, ang kapitan ng parang Quidditch na koponan, na sumali sa kanila. Iginiit ni Mash na hindi siya marunong sumakay ng walis pero hindi maniwala sa kanya at hinila siya papunta sa koponan. Sa gitna ng laban, nakuha ng kalaban ang bola at si Mash ay nasa lupa pa rin. Paulit-ulit na sinasabing hindi siya marunong sumakay ng walis. Pero sino nga bang maniniwala na may taong hindi kayang gawin ang ganitong kasimpleng bagay? Walang ekspresyon na nakatitig si Mash sa langit habang sumasali sa duo competition. Lumapit si Tom at ipinaliwanag ang mga patakaran. Bawal ang magic, kaya kailangang umasa si Mash sa galing niya sa walis. Lalong lumala ang sitwasyon nang matumba ng kalaban si Tom at mabali ang braso nito. Malaki ang lamang ng kabilang koponan. May 40 puntos na agwat. Si Tom, kahit nasasaktan, sinabi kay Mash na manalo man sila o matalo, kailangan niyang ibigay ang lahat sa laro. Si Mash, determinado. Ginamit ang kanyang napakalakas na katawan para tumalon sa ere at sinipa ang mga paa niya ng napakabilis para manatiling nakalutang. Namangha ang kanyang mga kakampi. Nagsimula siyang umiskor ng sunod-sunod. Umabot ang puntos ng koponan sa 999 at dinala niya sila sa tagumpay. Pagkatapos nito, nanalo si Mash at ang koponan niya ng mga pilak na barya. Kinabukasan, isang estudyanteng may asul na buhok ang nagbasa tungkol sa kahangahangang performance ni Mash at minarkahan si Mash bilang isang taong dapat bantayan. Kalaunan, sinabi ni Tom kay Mash na dapat siyang mag-aral kasama si Lemon pero wala itong interes. Lumingon siya kay Finn para humingi ng tulong pero tulog na ito. Biglang dumating si Lance Crown, ang estudyanteng may asul na buhok. Gusto niyang sumali sa usapan at bigla niyang ikinulong sina Finn, Lemon at Tom sa loob ng isang sinaunang bote. Sinabi niya kay Mash na kung gusto niyang palayain ang mga ito, kailangan niyang pumunta sa kagubatan sa tabi ng Owl Hat para sa isang duel. Hinamon ni Lance si Mash, may pustang 2 pilak na barya. Si Lance, isang double-line magic user, ay nagpaliwanag na kadalasang bawal ang magic sa mga duel. Pero gagawa siya ng eksepsyon sa pagkakataong ito. Kinutya niya si Mash, tinawag itong mahina at sinabing madali niya itong matatalo, samantala sa kagubatan. 2 estudyante na sina Regro at Brad ang nakarinig kay Lance na gumagamit ng gravity spell para masigurong mananalo siya. Nagsimula ang laban at sinubukan ni Lance na gamitin ang gravity magic para durugin si Mash. Pero nagulat siya sa lakas ni Mash na sumuntok at natamaan ang kwintas ni Lance, dahilan para mahulog ito sa lupa. Sa loob ng kwintas ay may litrato ng isang maliit na batang babae. Inakusahan ni Mash si Lance na isa siyang mandaragit. Pero ipinaliwanag ni Lance na ang batang babae ay ang kapatid niya si Anna. Nang maunawaan ni Mash ang sitwasyon, ibinalik niya ang kwintas. Ibinunyag ni Lance na ginamit niya ang duel para subukang iligtas ang kanyang kapatid, na may sakit na unti-unting mag-aalis ng kanyang magic powers. Sinabi ng ama ni Lance na kapag nawala ang kapangyarihan ni Anna, kukunin siya ng gobyerno. Gusto ni Lance na maging divine visionary para mailigtas siya, kaya handa siyang gawin ang lahat para manalo. Habang nagpapatuloy ang laban, isinabit ni Lance ang bote na may lamang mga kaibigan ni Mash sa ibabaw ng bangin, umaasang mapipilitan si Mash na lumaban ng mas seryoso. Pero ginamit ni Mash ang hamstring magic niya para agawin ang bote at iligtas ang mga kaibigan. Napagtanto ni Lance na may physical enhancement magic si Mash, pero sinabi ni Mash na alam niyang hindi masamang tao si Lance dahil wala naman talaga sina Tom, Lemon o Finn sa loob ng bote. Tumakbo si Mash papunta kay Lance, kinuha ang bote, at sinabing ayaw na niyang lumaban. Tinanong ni Lance kung bakit hindi kinukuha ni Mash ang 2 pilak na barya, at inamin ni Mash na masyado siyang clumsy para gumawa ng tamang desisyon. Bilang paggalang sa laban, binigyan ni Lance si Mash ng isang pilak na barya at umalis. Nagpasalamat ang mga kaibigan ni Mash sa pagliligtas niya sa kanila. Sa akademya, may 3 magkaribal na dorm. Ang Adler para sa tapang, ang Orca para sa karunungan, at ang Lang para sa ambisyon. Patuloy na kinokolekta ni Mash ang kanyang mga pilak na barya, at nalaman niyang ang 5 pilak na barya ay katumbas ng isang gintong barya. Isang araw, nagpapahinga siya kasama si Finn, pero biglang nataranta si Finn. Nakalimutan nilang gawin ang kanilang potion assignment. Sakto namang dumating si Lance, tinawag silang mga tamad at pinagsabihan dahil hindi nila ginagawa ang kanilang mga gawain. Binalaan niya sila na nakataya ang reputasyon ng kanilang dorm. Si Mash naman ay ginamit ang kanyang kwintas para ipatingin kay Lance ang litrato ng kanyang kapatid na si Anna.
dahilan para mawalan ito ng malay. Nang wala si Lance, nagpasya si Mash na tulungan si Finn sa assignment. Ipinakita niya ang Mandrake, ang halamang kailangan nila para sa potion. Ang sikreto ay patulugin ito at si Mash ang unang sumubok ng spell pero ang kanyang Mandrake ay nagwala sa halip. Sumingit si Lance at binigyan si Finn ng payo. Tinuruan siyang mag-focus ng kanyang magic. Nagtagumpay si Finn sa huli. Napatulog ang kanyang Mandrake pero ang kay Mash ay nagwala. Naku po. Si Mash hindi man lang natinag ay basta na lang itong sinampal at pinatulog sa isang hampas. Sumunod, ipinakita ni Lance kung paano ihanda ang Mandrake para sa potion. Iniisip ni Mash na madali lang ito dahil hindi naman kailangan ng magic pero nang sundin niya ang mga hakbang ni Lance, ang potion niya ay naging cream puff. Kahit ilang ulit niyang subukan, ganoon pa rin ang resulta. Pero nakakagulat na masarap ang mga cream puff na lalo pang ikinagulo ni Lance. Samantala, si Headmaster Wahlberg ay nag-aalala para kay Mash habang naghahanda ito para sa paparating na off-campus class. Isang estudyanteng nagngangalang Barrett ang nabangga ang ilang iba pa at binugbog ang mga ito, tinawag silang mga side character. Sa lang dorm, naniniwala ang mga estudyante na ang lakas ang pinakamahalaga at iniisip nilang mahinang Adler dorm. Inutusan ng kanilang leader ang lahat na kunin ng mga barya mula sa mga estudyante ng Adler. Inabukasan, nagkaroon ng joint class ang Lang at Adler dorm sa kagubatan. Nagtaka si Mash kung ano ang gagawin nila at maya-maya ay napansin nila si Barrett, na ipinagmamalaki na siya ang main character. Inisip ni Mash na kakaiba ito, pero tinawag siya ni Barrett na side character batay sa itsura niya. Nakiusap si Lemon kay Mash kung pwede siyang sumama na lalo pang ikinainis ni Barrett. Nang dumura siya kay Mash, lalo siyang nagalit. Iniisip na ang mga taong tulad nito ang dahilan kung bakit wala siyang makuhang babae. Pero, binaliwala lang siya ni Mash at ng mga kaibigan niya na lalo pang nagpa-frustrate kay Barrett. Dumating ang professor at ipinaliwanag ang klase. May misyon silang hulihi ang mga forest scorpion at kunin ang mga bato sa ulo ng mga ito. Ang karaniwang bato ay katumbas ng isang tansong barya, pero ang mas malalakas na scorpion ay may parisukat na bato na katumbas ng isang pilak na barya. Pinakawalan sila ng professor at balak ni Mash na makakuha ng pilak na barya. Sakto namang may estudyanteng nagngangalang Silva na nakakita sa duel ni Mash. Ang umatake sa kanya gamit ang isang haliging bakal, sinasabing hindi naman espesyal si Mash. Pinatigil sila ng professor at binalaan nila si Mash na umiwas kay Silva na mas matanda sa kanila dahil naulit ito sa taon dahil sa gulo. Habang papasok sila sa kagubatan, iminungkahi ni Lance na magtulungan sila pero na-distract si Mash at naglakad palayo. Tumakbo siya. Muli. Kay Barrett na nainis. Pero basta na lang siyang sinampal ni Mash. Bigla silang nakarinig ng sigaw. Isang babae ang inaatake ng isa pang estudyante. Nailigtas ang babae ni Barrett pero nagpanik siya nang pasalamatan siya nito at hinawakan ang kamay niya. Samantala, natalo na ni Silva ang isang scorpion at nakuha ang parisukat na bato. Ibinunyag ng babae na pinipilit siyang gamitin ang magic niya ni Silva at nangako si Barrett na tutulungan siya. Biglang dumating si Silva at umatake. Nagpasya si Barrett na labanan siya pa protektahan ng babae. Nagpakawala siya ng mga fireball na nagtapos sa isang napakalaking pagsabog. Samantala, nakakapit sina Finn at Lemon kay Lance, nag-aalala kay Mash dahil si Silva ang target nito. Inakala ni Barrett na nanalo na siya, pero pinrotektahan ni Silva ang sarili gamit ang kanyang bakal. Natamaan ang cream puff ni Mash at nahulog ito sa kamay niya. At tinukso sila ni Silva, hinahamon silang lumaban. Si Barrett, nag-aalala sa agwat ng kanilang magic, ay nagpasya na harapin ang laban ng mag-isa para iligtas ang babae. Nag-alok si Silva ng baluktot na kasunduan kung kakayanin ni Barrett ang 5 atake. Iiwan niya ang babae. Nagpusta pa siya ng isang pilak na barya. Inisip ng babae na kabaliwan ito pero pumayag si Barrett, determinado siyang protektahan siya. Ipinilit ni Silva na kasama si Mash sa kasunduan. Kaya sinabi ni Barrett na tatanggapin niya ang lahat ng 10 atake para protektahan si Mash. Inisip ni Silva na baliw si Barrett at nagsimulang umatake gamit ang kanyang Iron Fist spell. Tinamaan si Barrett ng mga haliging bakal pero tumanggi siyang umatras. Pagkatapos ng 9 na atake, nakaluhod na si Barrett pero nakatayo pa rin. Inihanda ni Silva ang huling hampas. At tinanggap yun ni Barrett. Saka bumagsak. Nagyabang si Silva, iniisip na nanalo na siya pero si Barrett, kahit papaano ay tumayo muli, sinasabing tapos na ito. Pero habang papalapit siya kay Silva, muli siyang bumagsak at tinawag siya ni Silva na tanga. Sinabi ni Barrett kay Mash na isama ang babae at tumakas. Pero lumabas na kakampi pala ng babae si Silva. Tinawag niyang baduy si Barrett at sinabing ayaw niya sa mga lalaking tulad niya. Tumawa si Silva. Kinutya si Barrett dahil madaling malinlang pero biglang siniksik ni Mash ang cream puff sa bibig ni Silva. Pakiramdam ni Mash ay sumobra na ang lahat. Kaya nagpasya siyang sumali sa laban. Sinasabi niya kay Silva na handa na siya sa 10 sa H-Hit Challenge at inaanyayahan siya, sabihing ipakita niya kung kaya niya. Samantala, nakaya ng mga kaibigan ni Mash na patayin ng isang alitaptap.
Pero nag-aalala si Lance kay Mash. Pinapalakas siya ni Lemon. Sinasabi na natalo pa ni Mash ang professor noong entrance exam nila. Pero ipinaliwanag ni Lance na iba-iba ang klase ng mga magic user. Ang mga white mage ay nakatuon sa academics at support magic, habang ang mga red mage ay puro labanan. Hanggang ngayon, white mage lang ang hinarap ni Mash. At natatakot si Lance na anumang red mage sa 2 taon pataas ay madaling matatalo siya. Iniisip ni Silva na nagpapanggap lang si Mash na matapang at sinasabi na kinamumuhian niya ang mahihina na nagpapakita ng lakas. Nakakatuwa raw sa kanya ang wasakin ang kanilang espiritu. Napansin niyang nasunog ang kanyang robe mula sa magic ni Barret at naghahanda na muling umatake. Tumakbo si Mash patungo sa kanya at kahit na nakasagot si Silva, natulak siya pabalik. Tumawa si Silva. Ipinagmamalaki na kumita siya ng 2 gold coin noong unang taon pa lang. Inatake niya si Mash gamit ang kanyang magic, pero nahuli ni Mash ang spell gamit ang kanyang kamay at winasak ito. Handa na si Mash gamitin ang tricep magic pero iniisip ni Silva na naglalaro lang siya. Patuloy na umatake si Silva gamit ang kanyang iron pillars pero naiiwasan ito ni Mash at binasag niya ang mga ito. Nakapalo siya kay Silva na itinutulak ito palayo. Nagsimula ng dumugo si Silva, naguguluhan sa lakas ni Mash. Naglunsad ng kontra si Silva pero binasag muli ito ni Mash at nakapalo ulit. Napaluhod si Silva na napagtanto na hindi siya mananalo. Alam ni Silva na hindi na niya kayang tumanggap ng isa pang palo, pero biglang huminto si Mash at umupo. Nagtaka si Silva kung ano ang ginagawa niya at sinabi ni Mash na may natitirang 8 atake pa. Natakot si Silva, iniisip na baka mamatay siya kung makakatanggap pa ng isa pang palo. Sinubukan niyang gumawa ng plano nang biglang lumitaw ang isang malaking alitaptap na may star-shaped stone sa ulo. Extra lakas at mahalaga ito. Umaasa si Silva na makakatakas siya habang nadidistract si Mash, pero pinapalayo ni Mash ang alitaptap gamit ang isang palo lang. Nahulog ang star-shaped stone ng alitaptap. Natakot si Silva, tinawag si Mash na halimaw. Nagdesisyon si Mash na itigil ang laban, nadarama ang awa kay Silva. Pagkatapos, tinutukan niya ang babae na nagsimulang umiyak at nagsasabing pinilit siyang tulungan si Silva. Hindi naniwala si Mash at sinabi ng babae na masyadong madaling manipulahin ng mga lalaki tulad niya. Dahil naniniwala si Mash sa pantay na karapatan, pinabagsak niya ang babae sa lupa. Naisip ni Barret na may kakaiba kay Mash. Kalaunan, nakipagkita si Mash sa kanyang mga kaibigan. Nag-aalala si Lemon nang makita kung gaano siya kalupit ang pagkakasaktan, pero iginiit ni Mash na ayos lang siya. Namangha si Finn na natalo pa ni Mash ang Starstone Scorpion, na nagkakahalaga ng 2 silver coin. Gusto ni Lemon na dalhin si Mash sa nurse's office at sinuri rin niya si Barret. Kaagad na nabighani ni Barret sa kanya at nagsimulang magpanik pero inisip lamang ng babae na kakaiba siya. Humingi ng tawad si Barret kay Mash sa paghatak sa kanya sa gulo at nagpasalamat sa tulong niya. Naisip ni Mash na kakaiba ang kilos niya kaya nagbanta si Barret na paluin siya. Sinasabing mabuti lamang siya dahil mahira para sa kanya. Biglang kumislap ang bulsa ni Mash at ang kanyang mga silver coin ay nagsanib upang maging isang gold coin. Binalaan sila ni Lance na sila ay tina-target dahil gusto ng Langdorm ang kanilang mga coin. Ipinaliwanag niya na pinapahalagahan ng Langdorm ang bloodline at birthright at ayaw nilang makasali ang mga tulad ni Mash sa Bureau of Magic. Binalaan niya sila na mag-ingat sa Magalupos, isang grupo ng elite na estudyante ng Langdorm. Sinabi ni Mash na hindi niya alam na nahahati ang mga dorm at pinaalala siya ni Finn tungkol sa sorting ceremony. Nang tanggapin sila sa academy, ang mga estudyante ay sinasayos ng skeleton ng isang unicorn. Binabasa ng skeleton ang kanilang isip upang maayos sila, pero nang sinubukang isort si Mash, puro lamang iniisip nito ang cream puffs. Nagpanik ang skeleton dahil hindi pa ito nakaranas ng hirap sa pagsort ng estudyante, at sa huli napagpasyahan nitong nabibilang si Masha Adler dahil mahal niya ang cream puffs. Ipinagpatuloy ni Lance ang paliwanag na binubuo ang Majal Lupus ng 7 pinakamahusay na estudyante mula sa Langdorm at malamang si Silva ay isa lamang sa kanilang mga utusan. Binalaan niya si Mash na maging mas maingat ngayon na may gold coin na siya at pinayuhan siyang manatili sa mga kasama mula sa kanilang dorm. Ngunit sa kabila ng babala, nabadbad si Mash habang hinahanap ang kanyang klase. Natagpuan niya ang isang pinto, nagtataka kung push o pull ito at sinusubukang buksan. Samantala, humihingi ng tawad si Silva sa kanyang kabiguan at naguulat sa leader ng Langdorm, si Abel. Hawak ni Abel ang isang nakakakilabot na manika habang nagsasalita tungkol sa paglilinis ng mundo mula sa karumihan. Nagmamakaawa si Silva para sa isa pang pagkakataon, pero tinawag siya ni Abel na hindi karapat-dapat maging kahit isang pawn at ginawang manika. Tumayo ang manika at sumali sa pila ng iba pa. Ipinapahayag ni Abel na siya lamang ang karapat-dapat maging susunod na Divine Visionary. Habang nakikipag-usap siya sa manika, na tinatawag niyang Mother, biglang pumasok si Mash, humihingi ng tawad sa pagbagsak ng pinto.
Itinuturo niya na kakaiba si Abel sa pakikipag-usap sa isang manika. Alam ni Abel na may gold coin si Mash at tinatanong kung bakit niya gustong maging divine visionary. Sinasabi ni Mash na gusto lamang niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya pero hindi siya tatanggapin ng mundo. Tumawa si Abel dito, tinawag tong katawa-tawa. Ipinaliwanag niya na nais niyang ibalik ang mundo sa tamang ayos, kung saan ang malalakas ay umuunlad at ang mahihina ay itinakwil. Naniniwala siya na likas na mabangis ang tao at ang lipunan ay naging masyadong mahina. Hindi maintindihan ni Mash at nais lamang ng kapayapaan. Nag-alok si Abel ng kasunduan kay Mash, ang kanyang kalayaan kapalit ng gold coin pero tumanggi si Mash. Umatake si Abel gamit ang isang puppet pero naiiwasan ito ni Mash at winasak na ibinabalik si Silva. Biglang hinawakan ng isa pang puppet si Mash at kinuha ang kanyang coin, itinapik ito kay Abel. Nabato si Mash sa isang haligi pero bumangon siya at humingi ng paumanhin sa pagtawag sa puppet na mahina at nagdesisyon na dalhin si Silva sa infirmary. Nagtataka si Abel kung tinatalikuran na ni Mash ang kanyang coin pero sinasabi ni Mash na inuuna lamang niya ang ibang bagay. Umalis si Mash kasama si Silva pero napansin ni Abel ang kakaiba. Nakita niyang hawak niya sa kamay ang nawawalang boton ng puppet. Sa halip na coin ni Mash, lumalabas na pinilas ni Mash ang boton mula sa puppet, isinuka ito ng sobrang bilis, tumama sa coin sa ere at nahila pabalik sa kanya. Nahanap ni Abel si Mash na kawili-wili at namangha ang isa sa mga estudyante sa nangyari. Sa infirmary, nagising si Silva na naguguluhan sa nangyari matapos siyang gawing puppet. Napagtanto niya dapat ay sinagip siya ni Mash. Nagdesisyon si Mash na umalis at nagmuni-muni si Silva sa kanyang mga ginawa. Samantala, sa dorm room ni Mash, nag-aaway sina Lance at Barrett. Nagtataka si Finn kung ano ang nangyayari, pero dahil naiinis sa magandang itsura at madaling buhay ni Lance, hinamon siya ni Barrett sa isang laban. Bago sila makapagsimula, pumasok si Mash, nag-enjoy sa isang cream puff at pinakiusapan silang huwag sirain ng anumang bagay. Biglang pumasok si Lemon na may malaking balita. Nangunguna ang lang dorm na may 15 gold coins, habang ang Adler at Orca dorm ay isa lamang ang mayroon. Sa ganitong takbo, lang ang makakakuha ng susunod na Divine Visionary. Masyadong nakatuon sa research ang Orca dorm, kaya nasa mga kamay ni Mash at ng kanyang mga kaibigan ang pagpigil sa lang. Nagpursig sila, handang durugin ang mga estudyante ng lang. Gayunpaman, naparusahan si Mash ng headmaster at pinilit na linisin ang owl hat sa loob ng isang linggo. Dinidilaan siya ng mga uwak habang iniisip kung paano lang sila naging motivated. Nagdesisyon si Lance na sumama, nag-aalala na baka targetin ng mga estudyante ng lang si Mash dahil sa kanyang coin. Samantala, lumapit ang dalawang estudyante ng lang, sina Andrew at Shinri, handang kunin ang coin ni Mash. Habang nahihirapan si Mash sa mga uwak, biglang lumitaw ang tubig sa ilalim niya at nahulog siya, habang naiiwasan ni Lance ang isang malaking umiikot na talim. Nag-transform sa Andrew sa isang pating at hinabol si Mash habang hinarap ni Shinri si Lance. Malakas sa mga atake ni Shinri pero nakaiwas si Lance at sinubukang gamitin ang kanyang gravity magic. Gayunpaman, na-distract siya ng mga uwak at tinamaan. Sa wakas, ginamit niya ang gravity magic pero natapilang pala sa lupa. Hindi natuwa si Shinri at naghanda na tapusin si Lance. Pero ginamit ni Lance ang kanyang gravity spell upang durugin ang lahat ng talim at mailigtas ang sarili. Namangha si Shinri sa labis na kaibahan ng kanilang lakas. Ipinaliwanag ni Lance na lumalaban siya upang protektahan ang kanyang kapatid, habang lumalaban si Shinri para maramdaman ang kanyang superiority. Samantala, nahuli ni Andrew si Mash sa kanyang Seafield, iniisip na hindi siya makakatakas. Ngunit nagulat si Andrew nang lumangoy si Mash ng napakabilis. Sinubukan ni Andrew gamitin ang kanyang halimaw na anyo upang umatake, pero patuloy lang na lumalangoy si Mash palibot siya. Palu-palo ang hampas ni Mash sa kanya. Hindi na kaya ni Andrew, at nakatakas si Mash sa Seafield. Kinuha ni Lance ang kanilang coin pero habang nagdiriwang sila sa tagumpay, biglang lumitaw ang isa pang miyembro ng Magalupus. Madaling nakalusot ang bagong kalaban at hindi gumana kay Lance ang kanyang gravity spell. Tumakbo si Mash ng buong bilis pero naiwasan siya ng lalaki ng walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Lance na maaaring gumagamit ang lalaki ng teleportation magic. Kinolekta ng lalaki ang kanyang mga kasamahan gamit ang magic bottle, sabing paalam. Habang naglalakad siya, nabasag ang kanyang maskara at iniisip ang bilis ni Mash. Nagtatanong kung magkatulad ba sila. Napagtanto ni Lance na hindi magiging madali ang talunin ang Magalupus gaya ng inaakala nila. Noong gabing iyon, hinarap ng misteryosong lalaki ang isang estudyante mula sa ibang dorm. Hinihingi ang kanyang gold coin. Umatake ang estudyante gamit ang magma magic pero nanatiling kalmado ang lalaki at madaling natalo ang estudyante. Nadismaya siya na natapos ng mabilis ang laban. Kinabukasan, nagpaplano si Lance kung paano haharapin ang Magialaw Lupus, isang mapanganib na grupo. Dahil nakatago ang lokasyon ng lang dorm, iminungkahi niya na hanapin ito at umatake para kunin ang kanilang mga coin. Pero abala si Mash
sa paggawa ng cream puffs at hindi ito gaanong pinapansin. Binigyan siya ni Lance ng bagong robe na may logo ng Adler Dorm sa likod na sana huwag magpapaalala kay Mash kung saan siya nabibilang. Biglang pumasok si Lemon na may masamang balita. May nangyari kay Tom. Natagpuan nila siya sa infirmary na mukhang pagod at drained. Hindi naaalala ni Tom kung paano siya napunta doon pero ibinahagi na pakiramdam niya ay kakaiba. Simula nang magkaroon siya ng panaginip kung saan siya nakulong sa isang madilim na kahon at hindi makagalaw. Pansamantala rin niyang nawala ang kanyang magic power. Nag-aalala si Lemon at nangako si Mash na magiging maingat lalo na matapos ibigay sa kanya ni Lemon ang cream puff charm bilang swerte. Hiningi niya na lagi itong dalhin ni Mash. Umaasang maaalala siya nito. Mamaya ng gabi, naglalakad sina Lance, Mash, Barrett at Finn sa paaralan, naghahanap ng lang dorm. Interesado si Barrett sa coins at si Finn ay ayaw lang maiwan mag-isa. Habang nag-e-explore, nakita nila si Lemon pero may kakaiba sa kanya. Biglang pumilipit ng kakaiba ang katawan ni Lemon. Isa na siyang papat. Iniiwasan ng grupo ang titig niya habang patuloy siyang naglalakad. At kahit ganoon ang anyo niya, nagagawa pa rin ni Barrett na sabihing cute siya. Sinubukan nila siyang sundan pero nauwi sila sa isang dead end. May narinig si Finn na parang may kumakaluskos kaya gumamit si Lance ng spell. At biglang lumitaw ang isang nakatagong pinto. Sinubukan nilang buksan iyon pero kahit paulit-ulit na fireballs ni Barrett, ni Gasgas ay wala itong nakuha. Si Mash, na sadyang si Mash, kumuha ng isang suit of armor, inihagis iyon sa tabi ng pinto at ginamit bilang pangunguwit. Nang tapakan niya ito, biglang tumalsik ang pinto at nabutas ng malaki ang bubong. Napagtanto ni Lance na malamang ay direkta silang naglalakad papunta sa bitag ng Magi al Lupus. Samantala, sinilip ni Mash ang kanyang lucky charm, iniisip kung paano niya matutupad ang pangako niya kay Lemon habang hinaharap ang panganib na ito. Pumasok ang grupo at nadiskubre ang isang lihim na espasyo sa ilalim ng paaralan. Naglakad sila sa isang mahabang lagusan at lumabas sa isang arena. Biglang sumulpot ang isang estudyanteng nagngangalang Goku. Sinabi nitong kailangan muna nila siyang talunin bago sila makausad. Humakbang si Lance, handang lumaban. Pero agad siyang pinigilan ni Barrett na siya raw ang hahawak nito dahil may personal siyang inis sa mga guwapong lalaki. Naglabas ng sama ng loob si Barrett, sinasabing siguradong napakadali ng buhay ni Gidoku. Pero walang pakialam si Gidoku, sa halip binago niya ang kanyang wand at ginawa itong rose whip, handa sa labanan. Samantala, sa Bureau of Magic, nakikipag-usap si Headmaster Wahlberg sa direktor. Doon niya nalaman na 6 sa pinaka-notorious na kriminal ang nakatakas sa kulungan. At may tumulong sa kanila isang taong kilala bilang Innocent Zero. Malubha ang sitwasyon. Balik sa arena, agad umatake si Barrett gamit ang kanyang fireballs pero hinarang iyon ng mga baging ni Goku. Biglang humagupit ang mga baging at muntik nang tamaan si Barrett. Pero nakaiwas siya sa huling sandali. Hindi natinag si Barrett. Muli siyang umatake. Pero sa pagkakataong ito, sumablay ang mga fireballs at nag-iwan lang ng mga marka sa paligid ni Gidoku. May kumpiyansang umiti si Barrett at sinabi na mahuhulog si Gidedu sa kanyang bitag. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Gidoku habang sinusubukan ni Barrett na ipwesto si Gitaku. Biglang sumunggab ang rose whip, hinablot siya at tinuhog ng mga tinik. Inakala ni Gidoku na tapos na ang laban pero nagulat siya. Nang biglang i-activate ni Barrett ang isang nakatagong time bomb sa isa sa mga markang iniwan niya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw at tuluyan nawasak ang wand ni Goku. At doon ibinunyag ni Barrett na hindi niya kailanman sinabi na kailangang tapaan ang mga marka. Hindi makapaniwala si Goku na natalo siya kay Barrett na ngayon ay sabik na sa kanyang susunod na hamon, biglang unti-unting lumulubog ang lupa sa ilalim nila. Sinubukan ni Nash na protektahan ang kanyang cream puff habang sabay-sabay silang nahulog sa sahig at naghiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar. Hinarap ni Lance si Mal, ang ikatlong pangil ng Magi al Lupus, habang nakatagpo ni Barrett at Finn sina Milo at Love, ang ika-4 at ika-5 pangil. Nag-aalala si Finn pero pinapalakas siya ni Barrett. Sinasabing may pagkakataon pa sila. Lumapag si Bash sa isang madilim na silid, nalilito kung nasaan ang kanyang mga kaibigan. Biglang lumiwanag ang silid at sinalubong siya ng maskarang lalaki mula noon na ipinakilala ang sarili bilang si Razor, ang ika-2 pangil ng Magi al Lupus. Pinuri ni Razor ang galaw ni Mash mula sa huling pagkikita nila. Ngunit ibinunyag na alam niya ang lihim ni Mash. Hindi siya makagamit ng mahika. Naging kinakabahan si Nash na pagtanto na may nakakaalam na ng kanyang sikreto. Ipinaliwanag ni Matt na sa kanilang mundo ang lakas ang lahat at ang mahina ay walang silbi. Ngunit hindi interesado si Lance sa pilosopiya niya at agad na umatake gamit ang kanyang gravity magic. Ngunit bigla namang naging putik si Matt, sumipsip sa lupa, at muling lumitaw sa likod ni Lance kasama ang maraming kopya ng sarili. Nagdepensa si Lance sa pamamagitan ng pinipisil ang mga kopya pabalik sa putik.
Pero natawa lang si Matt. Sinasabing walang silbi yun dahil muling bumubuo ang putik. Naintindihan ni Lance na kailangan niya atakihin ang tunay na si Matt para mapahinto ang mga kopya. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahika para tamaan ang buong larangan. Ngunit muli lumitaw si Matal sa likod niya, ipinako siya sa putik at binato ng pinatigas na bola ng putik. Sinabi ni Matal kay Lance na nasasayang ang kanyang talento at inimbitahan siyang sumali sa Magilupus. Sinasabing kung mananatili siya, babagsak lang siya sa antas ng mga mahihina sa Adler Dorm. Ipinagmamalaki niya ang mas mataas na edukasyon, kagamitan at potion ng Magilupus. Ngunit pinagtawanan ito ni Lance, sinasabing hindi nakadepende ang kanyang lakas sa kabaligiran at tinawag si Matal na inferior. Muli siyang umatake, pinapabilis si Matal sa pader, ngunit ginamit ni Matal ang kanyang mahika upang sumipsip ng impact gamit ang mas maraming putik. Naniniwala si Matal na siya ay hindi matatalo. Dahil ang gravity magic ay nakadepende sa pagbagsak na ang kalaban sa lupa. Ngunit nagbago ng taktika si Lance, ginamit ang mga bato imbes na gravity magic, na pinilit si Matal na ipakita ang sarili. Ngayon, nakapuwesto sa sulok si Matal at ipinakita ang isang mahiwagang potion na nakuha niya mula sa mga estudyante na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Ininom niya ito, at biglang sumabog ang kanyang lakas. Agad niyang inactivate ang isang advance na anyo ng kanyang mahika na tinatawag na second, at tinawag ang isang higanting halimaw na gawa sa putik. Ipinaliwanag niya na ang second ay maaari lamang gamitin ng may double magic lines tulad niya at na si Lance ay hindi kailanman magiging kasing lakas niya dahil napapaligiran siya ng mga palpak. Ngunit nagulat si Matal nang i-activate ni Lance ang kanyang sariling second magic na lumikha ng mga gravity pillar na nakulong ang halimaw mula sa lahat ng panig. Pinunit ang halimaw at hindi makapaniwala si Matal na natalo siya. Pumailan lang sa isip niya ang mga flashback ng nakaraan kasama ang kanyang ama, na nagpapaalala na gaano man siya kalakas, hinding-hindi siya kikilalanin ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng kawalan ng halaga. Ngunit nagpakita si Lance ng kaunting habag, inihagis ang warn book kay Matal, at sinabi na malinaw na nagsumikap siya para marating ang kinaroroonan niya. Ibinahagi rin ni Lance ang kwento ng sariling pamilya na obsessed sa posisyon at status. Ngunit naalala niya kung paano ang kapatid niyang babae ay simpleng gustong sundin ang kanyang pangarap. Hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-iisip ni Matt, ngunit iginagalang niya ang pagsisikap nito at umalis upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nag-aalala si Mash dahil baka natuklasan ni Razor ang kanyang lihim. Naniniwala si Razor na magkatulad sila parehong tinanggihan ng mundo, ngunit may kanya-kanyang dahilan kung bakit narito siya. Handa na silang lumaban. Nagbihis si Mash ng workout gear at sumugod kay Razor. Tumama ng isang malakas na sipa na nagpabayo sa kanya. Ngunit agad na tumakbo si Razor, dumaan at sinaksak siya habang dumadaan. Ipinakita niya na pinalalakas ng kanyang mahika ang kanyang bilis, at tuloy-tuloy ang tama, sinasabi na nasa ibang antas sila. Hindi sumusuko si Mash. Ngunit sinasabi ni Razor na ang pangarap niya na mamuhay ng payapa, kasamang pamilya ay nakakainis. At pinagtatawanan siya na maswerte pa siya na may mga taong nakapaligid sa kanya. Binigyan ng banta si Mash, ipinakita ni Razor na unti-unting nauubos ang magic power ni Lemon. At kung magpapatuloy ito ng 30 pang minuto, mawawala ito ng buo. Tulad ng sumpa ni Mash, natatalunin niya si Razor. Pinataas ni Razor ang kanyang atake, paulit-ulit na sinaksak si Mash. Sinubukan ni Mash na depensahan ang sarili pero tinusok siya sa tiyan. Naipit ang espada ni Razor at biglang nag-headbutt si Mash, nabasag ang maskara at lumitaw ang mukha ni Razor. Lumabas ang pulang mata ni Razor, ang evil eye, na kayang pigilan ang mahika. Ipinaliwanag niya na ito ay itinuturing na isang cursed power, dahilan kung bakit natatakot at tinatanggihan siya ng lahat, pati ang sariling pamilya niya. Humingi si Nash ng paumanhin pero hindi gumana ang evil eye niya kay Mash, na ikinagulat ni Razor. Ipinaliwanag ni Razor na ang kanyang evil eye ay sumpa kaya siya naging outcast, ngunit hindi maintindihan ni Mash. Biglang inactivate ni Razor ang kanyang secondary magic at nakakulong si Mash sa isang field na binabawasan ang kanyang bilis at inililipat kay Razor. Sinubukan ni Mash na depensahan ang sarili pero tila walang pag-asa. Ngunit biglang pinukpok ni Mash ang lupa, nabiyak ang sahig at nalimit ang galaw ni Razor. Napagtanto ni Razor ang ginawa ni Mash. Pero pinigilan siya ni Mash sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang paa, hindi siya makakatakas. Ginamit ni Mash ang kanyang muscle magic at isang malakas na suntok ang tumama kay Razor, itinapon siya palabas ng field at nabasag ang kanyang spell. Hinabol ni Mash si Razor, sinipa siya sa likod. Sa pagkadismaya, sinubukan ni Razor na makipaglaban pero nahuli ni Mash ang espada niya at pinabagsak siya sa pader. Patuloy na pinipilit ni Mash hanggang sa tuluyang matapos ang laban gamit ang isang submission hold. Habang nakahiga si Razor na talo, naalala niya ang masakit niyang nakaraan. Lumitaw ang kanyang evil eye noong bata pa siya
at ikinulong siya ng kanyang mga magulang hanggang sinubukan pa nilang patayin siya. Lumaki siyang naniniwala na hindi siya dapat ipinanganak. Nang makilala niya si Abel, nakaramdam siya na may layunin siya kahit pa ginagamit lang siya bilang kasangkapan. Ngunit ngayon, matapos ang kabiguan, pakiramdam niya ay muli siyang hindi kailangan. Nakita ni Mash kung gaano siya swerte na may suportadong ama, kaya inalok niya si Razor na maging kaibigan. Ngunit tinanggihan siya ni Razor, iniisip na balang araw magbabago rin ang isip ni Mash tungkol sa kanya. Gayunpaman, bilang huling kilos ng kabutihan, binalaan ni Razor si Mash na huwag makipaglaban kay Abel dahil nasa ibang antas ito. Nagpasalamat si Mash sa babala, ngunit hindi sumusuko. Sinabi niya na kahit ano pa ang iniisip ng iba, hindi magbabago ang kanyang damdamin at inaanyayahan niya si Razor na magbahagi ng cream puffs sa susunod nilang pagkikita. Sina Barret at Finn ay nakaharap kina Milo at Love. Ngunit habang naghahanda sila sa labanan, isang estudyante ang nakakita sa sea door at handa nang pumasok. Iniisip ni Love na madali lang nilang talunin sina Barret at Finn dahil single-line fighters lamang sila. Nagdesisyon si Milo na umalis at hanapin si Mash. Sinabihan si Love na siya na ang humawak sa labanan. Agad na tinanong ni Love sina Barret at Finn kung gusto nila siya, ngunit nakahanap sila ng kakaiba sa tanong dahil hindi pa nila siya kilala. Hindi sumusuko, muling tinanong niya kung sa tingin nila cute siya. Habang nararamdaman ni Barret na sinusubukan siyang manipulahin ni Love, inamin niya na type niya ito pero sinabi rin niyang nakatali na siya kay Lemon kaya hindi sila pwedeng magsama. Galit na sinabi ni Love sa kanya na mamatay siya, idiniin na lahat ng babae ay reyna at sino mang lalaki na hindi marunong magpuri sa kanila ay hindi karapat-dapat mabuhay. Naisip ni Barret na sobra naman ang kanyang iniisip pero muling iginiit ni Love ang tanong gusto ba nila siya? Ulit-ulit na sinabi ni Barret na may Lemon na siya at naramdaman ni Finn na parang naranasan na nila ang ganitong usapan dati. Biglang umatake si Love, tinamaan si Barret ng isang malakas na tornado na pinalipad siya palayo. Sinabi niya na itinuro sa kanya ng ama niyang pwede niyang patayin ang sino mang hindi pumupuri sa kanya pero hindi sumusuko si Barret at naglunsad ng fireballs laban sa kanya. Madali namang naiwasan ni Love ang mga ito, tinutukso ang mahina niyang mahika pero ang ilang fireballs ni Barret ay tumama sa malapit na lumikha ng smoke screen. Sinubukan ni Barret kunin ang wand, ngunit muli siyang pinalipad ni Love. Ipinakita niya na ang kapangyarihan ni Milo ay nagbabago ng isang tiyak na target sa bato at kung hindi nila siya pipigilan, nagiging bato si Mash sa loob ng 30 minuto. Nakulong si Barret sa isang tornado cage. Sinasabi ni Love na walang paraan palabas. Nagpumiglas si Barret. Ngunit pumasok sa kanyang alaala ang kabataan niya na alala niyang tinukso siya ng ibang bata. Ngunit lumaban ang kapatid niyang babae para sa kanya. Sinabi nito na kailangan niyang lumaban o mawawala ang mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Naiintindihan ni Barret na ipinaglaban din siya ni Mash at siya na hindi niya papayagang pagtawanan ni Love ang kaibigan niya. Habang papalapit si Love, paatakihin si Finn, nakalaya si Barret mula sa kanyang cage at madaling kinansela ang tornado attack ni Love. Nagulat si Love sa biglang lakas ni Barret. Pero may kumpiyansa itong sinabi na krimen ang insultuhin ang kanyang mga kaibigan. Pinapalibutan niya si Love ng mga fireballs at idineklarang siya ang pangunahing karakter. Ngunit nang mawala ang usok, sinadyang palampasin ni Barret ang kanyang tama at sinabi kay Love na basta na lang umalis. Biglang lumitaw ang isang batong ulo sa likod ni Finn at mabilis na itulak ni Barret si Finn sa gilid, pinipigilan ang atake. Bumalik si Milo, nagulat sa nangyari. Humingi si Love ng paumanhin sa pagkatalo at natuwa na sumuko si Milo sa plano niyang gawing bato si Mash. Ngunit naghanda si Milo na durugin sila, umaabot ang kanyang bato ng mga kamay. Nang akala nilang tapos na sila, biglang sumulpot ang isang espada sa hangin at tumama kay Milo. Pinalipad siya, nakilala ni Finn ang espada, at si Milo, na nagulat, ay napagtanto na laban niya ang isang dating Divine Visionary si Rain na katatandang kapatid ni Finn at Ace ng Alderdorm. Sinubukan ni Milo na lumaban. Ngunit effortlessly na winasak ni Rain ang bato niyang ulo at umatake gamit ang kanyang mga espada. Labis siyang pinahirapan. Nang humupa ang alikabok, nakiusap si Milo para sa kanyang buhay at nagtanong si Barret kung talaga magkapareho sila ng panig ni Rain. Sinabi ni Rain kay Barret at Finn na umalis at aasikasuhin niya ang iba. Mabilis na tumakas si Love at matapos tanungin si Milo, lumusong si Rain ng mas malalim sa dungeon. Pinadala siya ni Headmaster Wahlberg na may lead sa Innocent Zero at iniisip na maaaring malapit ang kanilang pawn. Ramdam ni Rain na maaaring nakatago ang mahika sa lugar. Ngunit biglang nakasalubong niya si Mash na kumakain ng casual ng cream puff. Ramdam ni Rain na may kakaiba kay Mash at iniisip kung isa siya sa mga pawn ni Innocent Zero. Tinawag niya ang isang gagamba upang subukan ang magic power ni Mash pero walang na-detect ang gagamba. Zero ang magic ni Mash. Umatake si Rain pero effortlessly na nahuli ni Mash ang kanyang espada at ginawang upuan. Naguluhan si Rain ngunit napagtanto na maaaring si Mash ang bagong estudyante na binanggit ni Wahlberg. Humingi siya ng paumanhin sa pag-atake pero hindi tinanggap ni Mash.
masama at binigyan si Mash ng magic handkerchief na kayang magpagaling ng sugat. Pero iniisip ni Mash na gusto ni Rain ng mga kuneho, kaya nagpasalamat siya sa regalo. Binalaan ni Rain si Mash tungkol kay Abel, sinasabi na bilang estudyanteng walang mahika, maaring mahirapan siya laban sa makapangyarihang doll magic ni Abel. Ngunit iginiit ni Mash na siya ay may mahika. Binati siya ni Rain ng swerte at sinabi na may iba pa siyang dapat asikasuhin, ngunit idinagdag niya na sinusuportahan niya si Mash dahil sinabi ni Wahlberg kung gaano pinahahalagahan ni Mash ang kanyang mga kaibigan at kung paano pa niya nailigtas ang kapatid niya. Suportado ni Rain si Mash sa kanyang layunin na maging isang divine visionary. Dumaan si Nash at natagpuan ang huling pinto ng dungeon, hindi sigurado kung itutulak o huhugutin. Nahulaan niya ng tama, ngunit iniisip si Lemon, pinasabog niya ang pinto palabas. Nagulat si Abel na natalo si Razor. Akala niya na si Rain lamang ang sapat na malakas upang harapin ang evil eye ni Razor. Nagsimulang isipin ni Abel na maaaring nasa parehong antas siya ng isang divine visionary. Ngunit nag-aalala si Mash na baka natuklasan na ni Abel ang kanyang lihim. Ngunit naniniwala lang si Abel na malakas si Mash at tinawag siyang kapwa superior being. Ibinahagi ni Abel ang madilim niyang pananaw na ang mahina ay sinasamantala ang mabubuti at makapangyarihang tao tulad niya, lumalakas at humihingi ng higit pang karapatan na nagpapahina sa lahat. Nais niyang alisin silang lahat. Nag-isip si Mash kung ang tinutukoy ni Abel ay ang mga taong hindi makagamit ng mahika. Kumpirmado ni Abel. Kabilang din ang mga yon pati na rin ang mga underachievers at sinumang tumutulong sa kanila ay dapat alisin. Naalala ni Mash kung paano siya inalagaan ni Brad, tinuruan siya mag-backflip nung bata pa siya, at kung paano laging ipinagmamalaki ni Bernadette siya bilang kanyang anak. Nauunawaan ni Mash na hindi siya pwedeng maging kaibigan ng isang tulad ni Abel. Samantala, nakahinga ng maluwag si Love nang makatakas kay Rain, ngunit nagulat nang makita ang pinto sa silid ni Abel na sira at nakita si Mash na nakikipaglaban kay Abel. Sinira ni Nash ang isa sa mga puppet ni Abel, ngunit tumulo ang acid at binalaan siya ni Abel na mag-ingat. Ngunit kinuha ni Mash ang sirang ulo ng puppet at itinapon ito na tumama at nagpatumba sa lahat. Sa lahat ng acid puppets ng sabay-sabay, hindi makapaniwala si Love sa kanyang mga mata. Tinanong ni Mash si Abel kung ituturing ba niyang inferior ang sarili kung matatalo at ipinangako na pakakawalan niya si Lemon kung siya ang mananalo. Nagulat si Abel na hindi lang basta salita ang ginagawa ni Mash, kaya ginamit niya ang pinakamalakas niyang puppet si Mash mismo. Nahihirapan si Mash habang ang mga tali na nakakabit sa katawan niya ay unti-unting sinisikip ang kanyang paghinga. Ngunit biglang naputol ang mga tali. Humingi ng paumanhin si Abel sa paggamit ng matinding teknik at inilabas si Finn na ginawang puppet. Sinabi ni Abel na nahuli rin niya si Barrett, pero si Finn ang magsisilbing libangan. Umatake si Finn, ngunit na-block ni Mash ang tama. Binalaan siya ni Abel na wag i-block o paiiralin niya ang paggawasak kay Finn. Tinanggap ni Mash ang hampas, pero nabasag ang palakol ni Finn at nanatiling hindi natalo si Mash. Kinuha niya ang kanyang gold coin at nag-isip si Abel kung handa na ba talagang sumuko si Mash. Sa halip, pinaputok ni Mash ang coin kay Abel, pinuputol ang mga tali, kinokontrol si Finn at naibalik siya sa anyong tao. Bumalik sa kanya ang coin at biro niyang sinabi na marahil mas gusto siya nito. Nagdesisyon si Abel na tumigil sa paglalaro at ginamit ang kanyang mahika upang muling kontrolin si Mash. Sinasabi na imposible para kay Mash na labanan ito. Nagpumiglas si Mash, ngunit sinabi na ipapapahiya niya si Abel sa panggugulo sa kanyang mga kaibigan. Naputol niya ang isa sa mga daliri ni Abel at naghanda na lumaban. Habang nakakalaya, sinipa ni Mash si Abel sa mukha, ngunit ginamit ni Abel ang kanyang mahika at nagsimulang maging puppet si Mash. Nagulat si Abel sa lakas ni Mash na pinilit siyang gamitin ang spell na yon, ngunit tuluyan na transform si Mash. Sinubukan ni Abel kunin ang coin ni Mash, ngunit ito pala ay isang cream puff na ikinagulo niya. Biglang sinipa ni Mash si Abel at bumalik siya sa anyong tao. Natuwa si Mash, naligtas pa rin ang kanyang cream puff. Nag-isip si Abel kung paano gumalaw si Mash bilang puppet. Dahil pinipigilan ng kanyang mahika ang brain signals, ngunit napagtanto niya na ang reflexes ni Mash ang kumilos nang makita ang banta sa kanyang cream puff. Si Love, na nanatiling nagulat, ay hindi makapaniwala kung gaano kahalaga ang cream puff kay Mash. Kinilala ni Abel ang lakas ni Mash at inactivate niya ang kanyang second magic na tinawag ang isang higanteng puppet. May kapangyarihan ng puppet na ito na gawing puppet ang sinumang nasa loob ng 100 metro na radius. Unti-unting bumababa ang mga tali at idineklara ni Abel na dapat pasalamatan ni Mash na pinilit siya gamitin ang kanyang ultimate skill. Ngunit sa gulat ng lahat, hindi apektado si Mash. Ibinunyag niya na simpleng pinunit lang niya ang mga tali. Namangha si Love at nagulat si Abel. Gumalaw si Mash sa paraang ang mga tali ay dumadampi sa iba. Tibang bahagi ng kanyang katawan sa bawat sandali, kaya nagawa niyang punitin ang mga ito.
Lubos na nagulat si Abel at muling umatake gamit ang kanyang papet. Ngunit winasak ni Mash ang papet at pinabagsak si Abel sa lupa. Pumailan lang sa isip ni Abel ang alaala ng kanyang ina, isang mabait at marangal na babae na naniniwala sa pantay na pagtrato sa lahat. Naghahati siya ng pagkain sa mga mahihirap, ngunit may isang gahaman na lalaki ang sumaksak sa kanya nang tumutol siya. Dahil sa trahedyang iyon, naniwala si Abel na kailangang linisin ng mahina. Pinagsama niya ang mga talentadong tao na kapareho ang pananaw, naniniwala na dapat kunin ng malalakas ang sa mahina. Ngunit hindi sang-ayon si Mash, sinasabi na may masamang tao kahit ano pa ang estado sa lipunan. Matapos manalo sa laban, tinanong ni Nash si Abel tungkol sa lokasyon ni Lemon. At kahit na nag-aatubili, pumayag si Abel na pakawala ng lahat ng estudyante. Nahuli ni Nash si Lemon at nagising si Finn. Labis silang nagpapasalamat kay Mash sa pagliligtas sa kanila. Nagdiwang silang lahat. Si Finn ay umiiyak sa pasasalamat at humihingi ng paumanhin si Lemon sa pagkaloko niya sa sitwasyon. Si Abel, natalo, ay naiwan na gulat sa kanyang pagkatalo. Samantala, sa dungeon, nakasalubong nila si Rain at sa gulat ni Rain nagawa ni Lance na i-block ang kanyang atake. Napansin ng spider ni Rain na sobrang taas ng power ni Lance. Ngunit lumalabas na hindi talaga si Lance ang tao, isa siya sa mga kasamahan ni Innocent Zero. Nagtataka ang impostor kung paano nakita ni Rain ang kanyang disguise ngunit umatake na lang si Rain at magtatanong na lang mamaya. Pinipilit niyang alamin ang layunin ni Innocent Zero at isinagot ng lalaki na may hinahanap sila at dahil walang tulong si Abel, plano na nilang patayin siya. Lumayo ang impostor upang hanapin si Abel at sumunod si Rain, ngunit isang higanting kutsilyo ang humarang sa kanya. Napagtanto ni Rain na ang lalaking papunta kay Mash at sa kanyang mga kaibigan ay may kapangyarihang kapantay ng isang divine visionary at nag-aalala siya para sa kaligtasan nila. Samantala, nagkukwentuhan sina Bernd at Brad tungkol sa kalagayan ni Mash sa akademya, umaasang hindi pa siya nabubunyag na walang mahika. Natataka si Bernd kung bakit hindi kailangang magtrabaho ni Brad at kaswal namang sinabi ni Brad na nandito lang siya para makakuha ng kaunting screen time. Samantala, patuloy na nagdiriwang si Mash at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang tagumpay habang naiinip si Abel sa sobrang oras na nasasayang. Nagpaalam si Mash na gagamit lang ng banyo at ang mga kaibigan niya ay masaya na tapos na ang lahat. Ang iba pang estudyanteng ginawang puppet ay bumalik na sa normal. Ngunit biglang may mga kriminal na tumayo. Nagtaka sila kung sino ang estranghero pero mabilis silang pinasabog ng lalaki. Naisip ni Barrett na lumaban, ngunit agad niyang naramdaman kung gaano kalakas ang taong iyon. Lumapit ang estranghero kay Abel at nagpakilalang si Cell. Tinukso niya si Abel sa pagkatalo at tinawag itong kaawa-awa dahil hindi nito naabot ang tuktok ng paaralan. Nagpasalamat si Cell kay Abel sa impormasyong ibinigay tungkol sa headmaster. At pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika upang kontrolin ang mga kamay ni Abel, pinipilit itong sakali ng sarili. Malapit nang mamatay si Abel nang bumalik si Mash na may dalang plato ng cream puffs, handa nang ipagpatuloy ang selebrasyon. Sinabi ng mga kaibigan niya na hindi ito ang tamang oras at biglang may langaw na dumapo sa ilong ni Mash. Napabahing siya at naihagis ang mga cream puff kay Cell. Nagtaka ang mga kaibigan niya kung nagkataon lang ba yun, ngunit nabigyan nito ng pagkakataon si Abel na makawala. Hiniling ni Mash na ibalik ang kanyang cream puffs at hindi makapaniwala ang mga kaibigan niya na iyon pa rin ang iniisip niya. Inihagis ni Cell ang mga cream puffs sa lupa na ikinagulat ni Mash. Biglang nakaramdam si Cell ng sakit sa ulo at nagtaka kung si Mash na ba ang hinahanap niya. Nagpasya siyang tapusin ang sinimulan at itinaas niya si Abel sa ere. Sinubukan ni Nash na iligtas ito, ngunit dumating si Razor sa tamang oras upang protektahan si Abel. Sumugod si Mash at humingi ng paumanhin si Razor, sinasabing hindi niya makakasalo si Mash ng cream puff sa pagkakataong ito. Ibinalik ni Nash sa kanyang magic handkerchief at nagulat si Cell na hindi naging nakamamatay ang kanyang atake. Napagtanto niya na bago pa niya mailabas ang kanyang spell, naghagis si Mash ng bato sa kanya, na nagpabago sa direksyon ng spell. Tumayo si Mash sa kanyang kinatatayuan, pinukpok ang lupa at sinipa ang isang bato papunta kay Cell. Nagulat ang lahat ng saluhin ni Cell, ang bato at sinimulang dilaan ito, ngunit inisip lang ni Mash na kakaiba siya sa paggawa noon. Binalaan ni Cell si Mash na may 30 minuto na lang si Razor bago mahuli ang lahat at nagtaka siya kung ano ang magagawa ni Mash. Nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang mahika, ngunit hinaharang ito ni Mash gamit ang kanyang mga kamao. Iniisip ni Cell na puro salita lang si Mash kaya pinagsama niya ang kanyang mahika sa mas malakas na atake at tinamaan si Mash. Iniisip ni Abel na hindi mananalo si Mash dahil napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Naalala niya kung paano sinasabi ng kanyang ina na nagkataon lang ang kanilang pribilehiyo at iniisip niyang sadyang mas superior si Cell kaysa sa kanila. Patuloy na nagpapakawala ng mga atake si Cell, ngunit patuloy ding hinaharang ni Mash ang mga ito.
Iniisip ni Abel na tanga si Razor sa pagligtas sa kanya. Ngunit sinabi ni Mash na masaya si Razor. Ipinaliwanag niya na palaging nag-iisa si Razor at si Abel ang nagbigay dito ng dahilan para mabuhay. Sinabi ni Mash na ganoon din ang mararamdaman niya kung siya ang nasa kalagayan ni Razor. Nagsimulang maalala ni Abel ang payo ng kanyang ina na ilagay ang sarili sa sapatos ng iba upang mas maunawaan sila. Patuloy na lumalaban si Mash, iniisip kung paano laging hiniling ni Razor na sana ay hindi na lang siya ipinanganak. Ngunit nang makilala niya si Abel, sa wakas ay nakahanap siya ng dahilan para mabuhay. Sinabihan niya si Abel na umalis habang may oras pa. Naantig si Abel habang pinapanood si Mash na nagtatanggol sa sarili, ngunit nang mainip si Cell, nagsimula siyang umatake gamit ang mas malalaking projectile. Mukhang delikado ang sitwasyon para kay Mash. Ngunit biglang pumasok ang manika ni Abel upang protektahan siya. Inutusan ni Abel ang kanyang manika na umatake. Ngunit madaling dinurog ito ni Cell. Sinabi niyang walang laban si Abel, ngunit biglang gumalaw ang ulo ng isa sa mga manika, at lumabas na si Mash pala ay nagtatago sa loob. Biglang sinuntok ni Mash si Cell sa mukha. Nagulat si Cell na nagawa ni Mash na masira ang kanyang armor, ngunit wala siyang pakialam. Naglabas siya ng salamin at ipinaliwanag na iyon ang Spell Flexion Mirror, isang magic item na kayang magbalik ng anumang mahika. Isa sa mga pinakakinatatakutang gamit ng mga magic user. Binalaan ni Barret si Mash, ngunit sinabihan ni Cell si Mash na gawin ang pinakamalakas niyang kaya dahil dudurugin lang siya ng sarili niyang mahika. Ngunit binasag ni Mash ang salamin, ikinagulat ng lahat na napagtanto na ang kapangyarihan ni Mash ay hindi mahika. Naalala nila ang mga nagawa niya noon at naisip nilang parang galing siya sa isang fairy tale. Hindi natin nagsisell at napansin ang markang unti-unting lumilitaw sa kanyang kamay, na nagpapatunay na si Mash ang matagal na niyang hinahanap. Biglang nabasag ang silid at dalawang higanting kamay ang lumitaw. Sinabi ni Cell na may apurahan siyang kailangang asikasuhin at sinabi kay Mash na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon bago siya naglaho. Nakahinga ng maluwag si Mash na tapos na ang lahat. Dinala ni Abel si Razor sa infirmary at umaasa si Razor na makakahati niya si Mash ng cream puff sa susunod nilang pagkikita. Nagpasalamat si Abel kay Mash at nangakong babawi siya balang araw. Sumama kay Mash ang kanyang mga kaibigan, hindi pa rin makapaniwala na wala siyang mahika. Nag-aalala sila na magkakaproblema si Mash kapag may nakaalam, at kinakabahang iginiit ni Mash na kaya naman talaga niyang gumamit ng mahika. Pumayag ang kanyang mga kaibigan na tulungan siyang itago ang lihim. Ngunit biglang nagising ang isa sa ibang estudyante at narinig ang lahat. Sa tingin nito ay katawa-tawa na may taong walang mahika sa akademya at balak niyang ipagsabi sa lahat ang tungkol kay Mash. Napagtanto ni Mash na nasa panganib ang kanyang lihim at nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung ano ang gagawin niya. Ngunit nagpasya si Mash na ito ang perpektong oras para mag-enjoy ng cream puff. Iyan ang pagtatapos ng anime recap. Pwes kung nagustuhan mag-like and subscribe, bilis na kasi. Gagawa pa tayo ng madaming anime recap, Gar.